Pupunta naman po tayo dito kaya Sec Boying Remulla na kung saan po ay sinabi nga ni Sec Boying na nililihis. Nililihis daw po nitong kampo ni Atong ang issue patungkol po dito sa mga sabungero. At kung mahalata po ninyo ang presko nitong si Atong hindi po ito nakasentro sa yung pagsagot ba sa mga binubulgar ni alias Totoy patungkol kay Atong o sa partisipasyon ni Atong patungkol sa mga sabungero. Hindi po yan ang ginawa ng presko na yon. Bagkus, ang ginawa ng presko na yon ay sirain ang kredibilidad ni alias Totoy, siraan si alias Totoy sa SOCMED, siraan sa PNP, siraan sa DOJ. Kaya lang mukhang epic failed po sila dahil ang atin pong DOJ Secretary na si Sec Boying ay hindi po naniniwala dito kaya Atong Ito, teka. Para mas maganda yung natin. Ayan, kukuha tayo ng speaker. Para malakas yung ating re-reaction na video. Ayan, okay. Para maganda yung yung music. Ay maganda yung ating music. Maganda yung audio. Okay. Yon. Oh. Diba? Tumunog na. Ito, baka sobrang lakas eh. Hinaan lang natin konti. Ayan. Okay, ito. Hindi, meron talagang complaint yan eh. Tsaka, alam mo, basta ganitong kaso kasi, the state takes an interest in it already. It's beyond private complainants already. This is the interest of the state. This is the interest of the people na talagang magkaroon ng katapusan itong kasong ito. Dapat maging kompleto at maging we have to be satisfied, not just curiosity but a sense of justice has to prevail over everything else. Senator, are you trying to say na hindi maaapektuhan ng DOJ ng mga statements, public statements ni Atong tsaka ni alias? No, it will not affect us anymore. Wala na kaming dyan. We've been looking at this case for the last 3 years. Bagong pasok pa lang kami rito. Inaasikaso na namin ito, inaatupag na namin. At marami hindi naniniwala noon, no? Na may mangyayari dito. Kasi nga, very powerful yung mga tao sa likod. Pero we never lost the faith. Kasi nga, sinasabi ko naman lagi, it's all a process. It does not happen overnight. We just have to keep on going to work every day. And let nature take its course. And of course, let the people who work hard at what they do give us the reports that we need. And especially this one, nung tinake up namin ito ni General Torre 2 months ago, talagang we started digging up a lot of things already. Marami na kami talagang hinahalukay dito. May response na po ba, sir, yung Japan sa letter po ng Philippines? Inaayos pa namin yung kasi they want to determine what kind of equipment is needed. Kasi nga, usually the ROVs are used sa seabed. Ito lakebed to. It's a different story. It's a different type of buoyancy. And it's a different terrain. So, kasi ang request natin, mapping of the lakebed para makita natin yung mga kailangan puntahan at kailangan hukayan ng mga lugar. Sir, government po ba yung kausap natin or private company? Hindi, government yan. Through the Embassy of Japan yan. Pero, meron din tayong local, thankfully, andyan ang Coast Guard tsaka ang Navy who have volunteered and are just waiting for things to unravel so that they can conduct the technical dives. Pag sinabi mong technical dives, because this is not a leisure dive. This is a very specific undertaking of experts. Hindi ito basta-bastang para ka tumalon lang sa ilog tapos titignan mo yung ilalim. Hindi ganun kasimple ito.
So, how soon daw po mag-file ng formal case si Atong at si Gretchen Barreto, given na napangalanan na po si Asmus? Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kinakailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors. So, sir, nag-case build up na tayo? Oh yes, we've been doing this. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ang taong bayan ng Republika ang kakampi natin dito na gustong magkaroon ng katahimikan tungkol sa kaso ito. Sir, possible na maging state witness? Of course, it's always possible. Yung mga necessary, yung mga ganyan testimony na kailangan. Usually yun na dinidischarge as state witnesses. Sir, itong si Gretchen Barreto and Atong, sila rin yung pinangalanan sa inyo? Well, there are stories about that we are validating right now. Meron pa kami mga dina-validate na information. Meron din siya sir pinangalanan daw na allegedly vice mayor? Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Ibig sabihin po nito na parang kasama sa investigasyon ng DOJ sina Atong at saka Gretchen. Mamapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. So, ano naman po reaction po nung kanina sinasabi ng company Atong na itong si Alias Totoy po ay walang kredibilidad. Alam niyo, kakargahan kayo ng mga yan. PR job yan eh. Kaya nga, I would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon na slant na story nyo in their favor. Tandaan nyo, ang trabahong to, gusto natin, totoo lang. Hindi yung karga nila. Karga ng karga yan eh. Kakargahan kayo. Sir, susunod na kayo ng Chief Justice tungkol dito? Hindi ba? Very soon. Very soon. Sir, may lumutang sa Facebook na nagpakilala ng mga dating security guard ng Manila. So, ayan. Kakargahan kayo niyan. Yun ang maliwanag na sinabi ni Sec Boying sa mga reporter. Ibig sabihin ng kakargahan, maglalabas sila ng kanilang sariling istorya na walang ebidensya. Walang ebidensya. Kapag nga magtanong yung isang reporter dun sa presko ni Atong. Sabihin ng reporter, meron po ba tayong ebidensya na maihaharap po dito sa sa mga sagot sa alegasyon ni Alias Totoy? Ang sasabihin lang nila, meron sa lalabas namin sa korte. Hindi katulad ng ginawa ni Alias Totoy nung nagsalita siya na sinabi niyang may video, may USB binigay sa DOJ. Di ba? Yan po yung kagandahan lang dito sa labanan na ito. Si Alias Totoy na naging whistleblower at kinokontra po ngayon ang kanyang pagiging star witness dito po sa kaso ng mga sabongero. Siya po may mga ebidensyang hawak. Pero etong kampo nila Atong Ang, walang pangontra sa mga ebidensya na sinasabi ni Alias Totoy na meron siyang alam patungkol sa partisipasyon ni Atong Ang laban sa mga 34 na sabongero. Yun yung aking napagtanto. Etong si Alias Totoy, pag nagsalita, lumabas, meron siyang ebidensya. Pero, ang grupo ni Atong ang kanilang panlaban kay Alias Totoy ay ang paninira. Ano sagot nila kay Alias Totoy? May kaso yan. Sexual abuse. May kaso yan, robbery. May kaso yan, murder. O parang attempted murder ba, mga ganun. Yan po yung sagot ng kampo ni Atong Ang. Pero, di ba, hindi katulad ni Alias Totoy, siya ay merong ebidensya
sa partisipasyon ni Atong Ang dito sa 34 na sa Bungero. Kaya sabi ko, teka, parang yung kanilang presko na ginawa, parang walang dating. Parang walang kwenta. Kasi nga, sa halip na malinis ni Atong Ang kanyang pangalan, aba, parang napasama pa. Parang lalo pang nadiin si Atong Ang. Dahil nga po, umamin yung kanyang abogado na gumawa ng recantation paper para papirmahan kay alias Totoy. Ano ba kapalit nung recantation paper na yon? Sinasabi nila nanghihingi daw ng 300 million. Ngayon, kung hindi ka willing magbayad ng 300 million, ba't ka gagawa ng ba't ka gagawa ng recantation paper? Kaya sabi ko, nung nakita ko tong issue na ito, aba, para ka akong parang may something, parang may mali. Parang di ba? Kaya talaga dyan Kaya naman, kailangan ng ngayon, hindi ko... parang may mali doon sa sa press con na yon. Kasi nga po, ang ginawa nila doon ay character assassination dito kay alias Totoy. Ngayon, ito po yung isang video sa sa Blue Up na aking nakita. Pakinggan po ninyo Ito. Kailangan ng ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag kung hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan Kaya naman, siyempre, masyado na kami bumbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban Kailangan na naming lumabas. Kailangan na naming Ulit. Kailangan paliwanag kung hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan Kaya naman, siyempre, masyado na kami bumbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban Binago ni Atong Ang kanyang salita. Sa halip na meron siyang sasabihin, kailangan na naming pinigil niya ang kanyang sinabi, lumaban. 'Di ba? Yun na yung kumbaga nito, merong gustong sabihin si Atong Ang, muntik ng madulas, binago yung kanyang word, yung kanyang words, yung kanyang wordings, yung kanyang word na gagamitin dapat, binago niya. Di ba? Kaya dito sa nakikita natin, kasi syempre sabi nga ni Sek Boying sa interview niya sa interview ni Christian Esguerra, sabi nga ni Sek Boying, hindi mo na mauuto ang taong bayan. Hindi mo na mauuto ang mga Pilipino. So, kung ang katulad ni Atong Ang, na nagkakamali ng salita, nagkakanda utal-utal sa pagsasalita, di ba? Parang, talagang mahirap mo kaming maloko. Di ba? Parang masasabi natin, hindi mo kami maloloko, Atong, kasi yung sinasabi mo, puro kumbaga, parang sinisiraan niya, etong si alias Totoy, kaysa sa sumagot sa kung ano talaga yung issue. Yun ang aking palagay. Sa halip na liwanagin niya, linawin niya, di ba, hindi naliwanagan ang nangyari, mas lalo pang nagkaroon ng konklusyon ang netizen, ang mga Pilipino, na talagang may kinalaman si Atong Ang. Wala naman galing iyan. Wala namang galing iyan. Attorney kinuha, madalas nakikita ko yan sa mga TV artista, mga topic. Nako, eto nga, yung abogado nga ni Atong Ang, eto teka, i-play natin to. Buti hindi ko pa napatay itong pinapaiwas kasi etong si Kapunan parang nagpipresenta to na maging abogado ng prosecution team sa impeachment trial ni Sara Lustay. Parang kakampi ng ng Kongreso. Kaya lang
Dahil nga po sa pagkampi niya kay Atong Ang, pagtanggap niya sa kaso ni Atong Ang, di ba? Parang hindi mabahiran ng kung ano man na issue. Yung impeachment trial at yung etong kaso ni Atong Ang, pinapadistansya po kay Attorney Kapunan ang House Prosecution. Ayan. Pinadidistansya ang House Prosecution kay Attorney Lorna Kapunan. Bilang abogado ni Atong Ang, pinadidistansya ang House Prosecution kay Attorney Lorna Kapunan na tumatayo ngayon bilang abogado ni Atong Ang sa missing Sabongeros case. Isa rin si Kapunan sa mga volunteer lawyer na kinukonsulta ng House Prosecutors sa VP Sara impeachment. Ayon sa isang kongresista na tumangging magpakilala, questionable ang sabay na pagre-representa ni Kapunan sa House at kay Ang, lalo na't posible itong maging isang high-profile criminal case. Nako, nabanggit pa naman sa isang report na etong si Atong Ang ay meron pong kaibigan o parang merong contact o merong protector na kongresista. Para walang issue. Nako, wag na kayo makinig diyan kay Kapunan. Wag nang kuning prosecution advisor o consultant etong si Kapunan para hindi po mabahira ng kahit anumang issue ang impeachment trial. Saka isa pa, ang impeachment trial ni Sara Duterte, 'di ba? Ano po 'to kumbaga laban ng mamamayan, laban sa kurakot na tauhan ng gobyerno. Ngayon, kung meron pong isang Kapunan na meron pong high profile case na hinahawakan, sangkot ang isang gaming tycoon, 'di ba? Baka mamaya yung mga ano niyan, yung alam niyo na yung mga kongresista na kakampi ni Atong Ang, baka po maka-impluwensya sa nangyayari na kaso ni Atong Ang. Mabuti na lang 'yon, na wag na lang. 'Di ba po? Tama, Naininita Umali. Mahirap din magtiwala kay Kapunan. Mga alam ni Attorney Kapunan, show business artist, sabi ni Ate Linda Villanueva. Naininita, pag ang isang tao nagsinungaling, minsan nadudula sa salita. Yun nga po. Kuya Ronel Aguas, nangangarap pa ang mga didilis na makauwi ang tatay nilang si Rodrigo Dutae. Sa bagay, libre lang mangarap. Ate Elsie Patalya, hello po. Sa totoo lang, Ate Maxi, hello po Sa totoo lang, si Digong po, malabo na talagang makalaya, malabo na pong makauwi. Butot balat na nga daw doon sa ICC. Pero alam nyo ba, swerte si Digong. Dahil hindi nga po siya makakauwi, hindi na siya makakalaya, di ba? At least doon sa ICC, buhay siya. Kahit maging butot balat siya, at least buhay. Hindi katulad ng mga naging biktima ng EJK, ang 34 na sabungero, buto na lang. Wala nang balat, buto na lang. Hindi katulad ni Digong, kung totoong butot balat na si Digong, deserve niya yon. Unti-unti niyang maranasan at pagbayaran ang mga kasalanan na nagawa niya sa mga Pilipino. Kaya nga sabi ko, sana etong kaso ng 34 na sabungero, sana ay sabihin sa ICC, nakagagawin din ito ni Digong dahil nga po wala na may ibang dapat sisihin sa nangyari sa 34 na sabungero kung hindi si Digong. Wala naman tayong ibang masisisi dito. Alam na niyang may nangyayaring may nawawala, may mga nangyayaring krimen, may mga nakawan na nangyayari. Hindi pa niya pinahinto ang online sabong, ang e-sabong. Parang lalo pa niyang ginumon ang mga Pilipino. Sinasabi na nga, sabi niya may problema na daw sa pulburon. Laganap naman ang pulburon nung siya ang presidente. Sabi niya, nilalabanan niya ang pulburon. Pero, nung panahon ni Digong, madali ka lang makabili. Diba? Mabilis lang makabili ang mga taon dahil maraming supply. Pero meron daw laban kontra sa pulburon. Ba't ganon? Dapat wala nang nabibili mga tao noon. Ang nangyayari, meron pang nabibili.
Hindi, ngayon ang nahihirapan ng ating mga kababayan na gumagamit ng pulburon. Ngayon sila nahihirapan bumili. Bakit? Kita nyo, pinapalutang na lang sa dagat kasi hindi na makapasok ng port. Pinapalutang na lang sa mga mga isla. Kasi hindi katulad nung panahon ni Digong, ultimo magnetic lifter na merong lamang pulburon, napakadali lang makapasok. Napakadali lang makalusot. Tuta niya yung mga nandun sa custom eh. 'Di ba? Ungas na Amrodin Daluma. Ayan. Ungas daw po siya si Amrodin Daluma. Pati daw po nanay tatay niya ungas. Ayan. Shoutout sa nanay tatay mong ungas ha. May ungas silang anak, Amrodin Daluma. Kaya po itong nangyayari na to sa lahat na mga krimen na nangyari nung panahon ni Digong, wala tayong dapat ibang dito sisihin o kumbaga dapat na dapat na kasuhan kundi sila Digong, mga alipores niya kasi sila naman talagang naging dahilan yan eh. 'Di ba sa Pogo? Kita niyo sa Pogo. Pati mga foreigner, 'di ba? Nagurgur dahil sa kagagawan ni Digong. Gahaman sa pere. Pinapatigil na dapat ang operasyon ng Isabong, ayaw pa. Eto 'yung sabi ni Digong, Eto sabi ni Digong. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa Isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera na gano'n na kadali? Na siguro. Sa taxation natin. So, ang gobyerno can only fraud. Diba? Sino may kasalanan yan? Si Digong. Kaya dapat ilagay din doon sa ICC etong kaso ng mga sabungero. Hindi na nga lang pwedeng idagdag na kaso dahil wala na po tayo sa ICC nang mangyari ang mga kaso ng mga sabungero. Pero, diba, ipaalam sa ICC na ganyan si Digong. Wala siyang pakialam sa buhay. Ang importante sa kanya, kumita. Diba? Kaya nga napapatanong tayo, gaano kalaki ang naibibigay ng mga operator na ito ng Isabong kay Digong dahil bakit hindi niya ito mapahinto. Kung ang ginawa naman ni Digong, diba? Umutang ng umutang kasi kailangan daw ng pera para sa pandemya. Pantusto sa pandemya. Yun nga Isabong, saka yung Pogo, hindi nga nagbabayad ng tamang tax. Yung Pogo, hindi nagbabayad ng tamang tax. O kung nagbabayad man ng tamang tax yung Isabong, ba't hindi ka nalang mangutang? Sanay ka namang mangutang. Pangutang mo na lang. Kaysa naman mayroon pang mga nagugurgur. Diba? Kaya, sana nga makarating sa ICC yan, yung issue ng mga sabungero. Madagdag sa kaso ni Digong. Hello po, Nailinda Lopez. Hello po. Naininita umali, pag senior na pumapayat, lalo na yan si Digong, kulang lang sa fentanyl, saka sa midnight duty sa Chika Bebs. Hello po ha. Natawa ako dun ha. Hello po Ate Teresa Biasca ng Taipei. Si Digong di kasi marunong ng economics, iba ang alam niya. Maaring baka magaling siyang mayor, pero bilang humawak ng isang bansa, isang leader ng bansa, hindi niya kaya. Ang solusyon sa kahirapan, ang solusyon sa problema, ang solusyon sa kakulangan ng budget, ang sagot niya, sugal. Utak kriminal kasi. Digong, kailangan mo pera kasi buhaya ka, binaon mo pa mga Pilipino sa utang. Yun nga po ang nangyari talaga. Binaon tayo sa utang, 7 trilyon ang dinagdag niya sa utang ng mga naunang presidente. Simula kay Pinoy hanggang kay Emilio Aguinaldo, ang naging utang 6 trilyon.
Ngayon, pagdating kay Digong, simula nung bumaba si Pinoy hanggang bumaba si Digong, 7 trillion ang nadagdag. Naging 13 trillion ang utang ng bansa. Di binaon talaga tayo sa utang. Tapos, sasabihin, malaki daw na itulong ng Pogo. Malaki daw na itutulong ng Isabong. Ano na itulong ng mga yon? Di ba yan ang tanong? Ano na itulong ng mga yon? Binaon nyo nga kami sa utang.